Magandang hapon mga kapatid. Mayroon tayong sasagutin na tanong. Ito po ay tanong ni Gary Castellanes. Sabi niya dito, hindi sapat ang tanggapin lang natin ang Panginoong Hesus at maliligtas na tayo sa ating kasalanan dahilan ang Diyos ay banal. Kung walang kabanalan ang tao, hindi niya makita ang Diyos at hindi karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos dahilan ang tao ay marumi at makasalanan. Kailangan muna siyang makastigo ng Diyos upang mabago at malinis ang tiwaling disposisyon na matagal nang nakaugat sa looban ng Diyos. So, unang-una mga kapatid, ang ating masasabi dito ay hindi niya naunawaan yung kaligtasan. Okay? So, paglilinaw sa mga punto ng kanyang mga tanong mga kapatid, hindi ba sapat sapat ang tanggapin lang natin si Jesus Christ at maliligtas na tayo? Kasi kung sasabihin natin hindi sapat, wala na, bagsak na. So sa Bible mga kapatid, mga kaibigan, kung ating babasahin yung Ephesians chapter 2 verse 8, sabi diyan, for by grace are received through faith. So sa Biblia mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa gawa ng tao, kundi sa pananampalataya mo kay Kristo. So malinaw naman yan sa Ephesians chapter 2, for by grace are you saved through faith. Save, it means past tense. So nangyari na. So mayroon na pong naligtas sa Biblia na sinabi, kasi past tense na yan, nangyari na. So mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan mga kapatid, mga kaibigan, ginawa na ni Jesus Christ sa cross. So yan po, unang talata sa Ephesians chapter 2, for by grace are received through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ikalawang tanong niya, dahil banal ang Diyos, hindi natin siya makikita kung wala tayong kabanalan. Totoo naman yon. Ngunit ang kabanalan ay bunga ng ating kaligtasan. Tayo ay naligtas sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung totoo yung pananampalataya mo kay Kristo Jesus, ikaw ay ligtas na, nagbubunga po yan. So ganito mga kapatid, mga kaibigan, kung ating babasahin yung Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Okay, so paano naman maging banal ang isang tao? So napakasimple lang mga kapatid, sa ang Diyos mismo, okay, ang Diyos mismo ang nagpapabanal sa atin, hindi tayo, ang Diyos. So sa pamamagitan ng Holy Spirit. So mayroon tayong Holy Spirit sa that time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa mga kapatid. Yung Holy Spirit, siya ang gagamitin para maging banal tayo. Okay? So ang Holy Spirit mismo ang gagawa ng paraan para ang isang anak ng Diyos, ang isang ligtas, ay maging banal. Dahil hindi naman tayo ang makapagbanal sa ating sarili, dahil tayo ay makasalanan. At ikatlo, ang tao ay dapat munang hatulan at kastiguhin ng Diyos bago malinis at maging karapat-dapat sa langit. Mali mga kapatid, mali. Ang paglilinis ng tao ay hindi sa pamagitan ng paghatol, pagkastigo, hindi mga kapatid, kundi sa pamagitan ng dugo ni Kristo. So napakasimple lang po na nasagot mga kapatid, na hindi naman yan parte, dahil hindi naman kondisyon ang kaligtasan. Hindi yan kondisyon na kailangan kang kastiguhin, kailangan kang hatulan, kailangan kang linisin. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, na dapat po nating malalaman na ang kaligtasan mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo Jesus, at sa pamagitan sa dugo ni Kristo Jesus. Isa lang po yan.
Kaya nga sabi ng Bible in 1 John chapter 1 verse 7, kung babasahin mo yan mga kapatid, dugang po na talang sa mga talata. At sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 1, so sabi nga dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ. So sino yung sino yon? Are in Christ, yung mga ligtas na in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan talaga ay hindi po sa pamagitan ng ating gawa. Ang kaligtasan ay hindi kasali yung ating gawa, no? So yan po malinaw mga kapatid. Kahit hindi ka maniwala, sa Bible mo babasahin, sa Bible babasahin, tiyak na makikita mo na ang kaligtasan mga kapatid, mga kaibigan, ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? So hindi po yan kondisyon na kailangan kang hatulan para maligtas ka. Mali po yan mga kapatid. So I hope po na ating naunawaan ang talatang ito, ang video explanation. Nawa ay ikaw, Gary Castellanes, ikaw ay maligtas na. So ang ginawa ni Christ sa cross, enough na yun mga kapatid. Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And then sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. So ang kaligtasan mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po sa mga paghatol, sa pagkastigo, no? So pag ang tao ay nagsasabi na mali raw ang faith alone, ay talagang hindi po hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Okay? Dahil malinaw naman po sa talata, kahit nga yung magnanakaw sa cross, no? Naligtas din 'yan. Kung mabasahin mo yung Bible, ang magnanakaw sa cross ay wala siyang ginawa, hindi siya member, no? So wala siyang ginawang kabutihan, na nag-confess lang siya, no? Inako lang niya siya yung naniniwala ni Jesus Christ, no? So yan po mga kapatid, mga kaibigan. Actually marami pang mga talata sa Bible mga kapatid na nagpapatunay na ang kaligtasan talaga ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ang kanyang tanong ay ating nasagot, sapat na po dahil ginawa na ni Christ sa cross. John chapter 19, it is finished. So ano pang gagawin mo? Iginawa na ni Christ sa cross. Kaya ang regalo kaligtasan according sa Romans chapter 6. Okay? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So bakit naging regalo na ang kaligtasan? Dahil mayroong Kristo, mayroong Jesus Christ na ginawa niya sa cross ang dapat gawin sana natin. Dahil tayo ay makasalanan, dapat tayo ang ipapako sa cross, pero hindi po tayo perfect, kaya si Christ na po ang gumawa. So that's all. Maraming salamat, and don't forget to follow my Facebook at paki-subscribe at paki-share po sa ating mga kapatiran. Maraming salamat and God bless.